Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 24, 2020. So PSE Stock Tradings Review ulit tayo. So medyo hindi po maganda yung nangyari kasi binuhusan tayo ng closing. So bumalik tayo 5845.80. So medyo bumagsak po tayo ng negative 0.8%. So maraming blue chips, hindi po maganda yung galawan ngayong araw na to. Pero ito pa rin yung mga top trendings natin, sina Merrimart dito, si Now, si Certec. Ayan, so meron siyang legal proceedings. Tingnan natin mamaya. Si IDC, bumaliktad din. Si PXP, Manila Water, Nickel, VLL at ang ating PSCI index naman. So yung mga pinag-usapan natin kahapon na magaganda yung galaw, majority sa kanila is medyo bumaliktad ngayong araw na to. Okay, so bago po tayo magpatuloy, pakibasa po yung ating disclaimer. And then sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka nga po. So i-click mo din yung ating notification bell para updated ka lagi dito sa mga reviews natin daily, dito sa ating mga company reviews. And then dito sa mga profit or loss na section, sa mga basic indicators, yung mga laging nagtatanong sa atin, nandito na po lahat. So i-browse nyo lang na maigi. Yan din naman po yung ginagamit natin sa ating mga reviews, and then yung mga reward risk or yung mga fundamentals na kailangan mo kung nagtitrade ka dito po sa ating stock market naman. And then pwede mo rin ako i-follow dito sa aking Facebook account na Palabi Trader kung meron kang gustong itanong, so tanong mo lang. So kanina ni-repost natin yung mga ilang videos na ginawa natin kay Converge ICT kasi na-approve na nga po yung IPO nitong si Converge ICT natin ngayon. So yan po yung major news sa ngayon. And then pwede mo i-follow din ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook page. Ganun din po sa ating Twitter account. Ayan, so nag-retweet na tayo kaagad-agad nung malaman natin na merong approval yung Converge ICT IPO naman natin. So silip tayo dito sa ating PSCI. So hindi nga po maganda yung nangyari kasi binuhusan po tayo for the last minute ng ating trading naman. So medyo malaki din yung binagsak dito sa ating 5-minute chart. So ilang percent ba to? So negative 0.22% yung binagsak, pero makita mo the whole day hindi nga po maganda yung trading natin dito sa ating market kasi medyo nagkabuhusan nga nung mag-umpisa yung trading naman natin. So balik tayo dito sa ating discussions nung huli. So parang nagdilin na sa pagbagsak yung ating market. Makikita mo naman. Actually, kung maguguhit ka ng mga trend line sa kanya, ito yung pinaka-bottom niya. So, magkakaroon ka ng parang descending wedge formation naman sa kanya. So, which is not so good kasi dumados-dos po yung ating market. And then, siguro maganda mangyari sa kanya bukas. Magkaroon sana ng rebound para isang very, very tight na consolidation lang ng ating market naman. Ayan. So, yun po yung titignan natin. Sana hindi ma-break yung ating support level kasi baka magkaroon tayo ng triple bottom at 5,700 level kasi makita mo din, wala din momentum yung ating RSI. Talagang pabagsak siya. So, nag-aalisan yung mga investors natin. Yung MACD, hindi rin maganda yung kanyang galaw naman. At makita mo sa net foreign selling, so yung akala ko kahapon is magiging okay tayo sa ngayon. So, sumablay. So, nag-loss na naman siya ng negative 292.84 million. So, ang pangit na tignan ng ating market kasi lalong araw-araw bumabagsak po yung ating market for the last week na naman. So, nakabawi tayo nung previously around start ng September, pero ngayon makita mo, binawi na rin niya yung mga gains ng ating mga blue chips naman. So, ano yung mga major news na bakit biglang bumagsak po yung ating market? So, makita nyo naman dito sa ating global market, sabi natin, nung kahapon medyo okay, pero nung magtuloy na po yung trading nila, hindi maganda. So, makita mo dito, sa ngayon, mukhang nagre-rebound sila, pero kung titignan mo yung history kagabi, ang pangit po ng market dito sa global natin. So, makita mo, nag-loss si Nasdaq Composite, ang laki, negative 3.02%. Ganun din si S&P 500 saka si Dow Jones po natin. So, nahatak po tayo ng negative sentiment doon sa US market naman. So, mukhang nagko-correct na talaga yung kanilang market. So, malapit na yung election nila, di ba? Ang presidential election nila is around November. So, ngayon September, di ba? So, nag-uumpisa na yung mga debate nila. So, normally, bumabagsak siya or nagko-correct siya before ng election. Then, after ng election, pag meron ng na-proclaim na president,
tsaka naman naaangat ulit yung kanilang market naman. So makita mo dito, 'di ba, overall kahit dito sa bandang Asia, hindi rin maganda Puro negative sila, negative 1%, negative 1.8. So sumabay lang po yung ating market sa sentiment ng ating global indices. Sa Taiwan, negative 2.5, sa Korea, negative 2.5 di naman. So kung titingnan mo, at least yung nangyari dito sa ating market, although pangit nga siya, makita mo naman medyo artificial yung pagbagsak ng closing. Binatak siya ng pababa. So babantayan natin itong US market natin mamaya. So dito tayo magbe-base kasi sa ngayon sinusundan na ulit ng ating market yung galaw po ng US market. So hopefully makarebound sila para bukas mag-rebound naman po itong si PSEI index naman natin. So walang maganda. So antay-antay tayo, 'di ba? So and then lagi kong sinasabi sa inyo, i-manage mo po yung risk mo pagpapasok ka sa mga stocks. So wag ka laging all in. So wala namang kasing sure dito sa ating market, 'di ba? So kaya nga naglalagay tayo ng reward risk pagpapasok tayo. So yun lang yung susundin natin. Pag na-hit yung stop loss, wala kang magagawa. And then pag na-hit naman yung reward mo, kuhanin mo na siya kasi yun yung plan mo nung unang kang pumasok. So iba yon sa, yung sinasabi ko, iba yon sa mga long term. So sa long term kasi yung pinanghahawakan is fundamentals po ng company. Yung sinasabi ko naman na reward risk, so pwede rin naman gamitin mga long term pero hindi ganun, yung tolerance nila is mas malaki as compared po sa mga traders na kagaya naman natin. Okay, so ano pa yung ibang major news dito sa ating market? So unang-una, yun nga po, na-approve na po ng Security and Exchange Commission yung IPO po ng Converge ICT. So hindi ko pa nabasa kung meron siyang changes doon sa unang reviews natin, yung mga ni-retweet natin dito. So ito kasi yung unang reviews natin sa kanya. Yung finance, so hindi na mababago yan. So yan po yung finance niya. Pero dito sa mga details, yun yung babasahin pa natin ng maigi. Ang nakita ko lang sa kanya na significant or yung final price po niya is maximum 24 pesos per share naman. So meron pa siyang mga over allotment na sinasabi. So i-compare natin siguro over the weekends, pag-aaralan natin to kasi Friday naman na bukas, kung ano yung mga major difference niya dun sa unang reviews naman natin sa kanya. So isang internet service provider po itong si Converge ICT So hindi po siya telecoms company kagaya ni na Globe, PLDT dito sa Canao Telecom naman natin. So ito kasi exclusively sa mga internet po itong si Converge ICT. Pero medyo malaki yan kasi 41 billion po yung kanyang IPO. Sabi natin nung huli, medyo mabigat siya ng konti as compared doon sa mga previous IPOs natin kagaya ni na Merrimart naman po. Okay? So, and then another major news pala, so nakalimutan ko sabihin, si Mr. Gabby Lopez, yung Chairman Emeritus po ng ating ABS-CBN, so nag-resign na po siya. So, di natin alam kung ano yung main reason kung bakit siya nag-resign. Pero lahat na po ng connection niya sa company, halimbawa sa ABS-CBN, so nag-resign siya. Sa FGen, nag-resign siya. Sa First Philippine Holdings, nag-resign. Sa Sky Cable, nag-resign din siya. So, totally umalis na po si Eugenio Gabby Lopez. So, yung kamag-anak na lang niya ang magiging papalit sa kanya na chairman po ng ating mga Lopez Group of Companies naman. Ayan. So, basahin nyo po itong news na ito kasi significant yan kung meron kayong mga hawak na ABS-CBN related or yung FGen companies, si FPH companies natin, Sky Cable din naman nakalist. Baka po kasi mag-react po yung kanilang mga prices bukas naman. Okay? So, yun po yung mga nakita natin. So, punta na tayo dito sa ating mga trending stocks. So, pag-usapan natin si Merrimart. So, mukhang nausog si Merrimart. So, nag-post tayo kaninang umaga. Nakita kasi natin, medyo maganda yung volume uptick nitong si Merrimart. Kasi nung umaga, nagkaroon po siya ng breakout dito sa around 3.25 and then nag-stay siya ng medyo matagal. So, silipin natin sa 5-minute chart. So, mga ilang minutes din yan So, halos 30 minutes na nag-stay above sa breakout level itong si Merrimart. Kaya nga nag-post tayo nang makita natin siya na baka masustain niya po yung pag-akyat niya. So, iniisip ko, umabot naman siya ng halos 5%, di ba? Pero, yun nga, medyo malakas yung profit taking. So, sa 5-minute chart, makita mo, hindi makalampas ng ilang beses sa MA9 yung ating prices naman. Hanggang sa mag-close the gap na nga itong si Merrimart at medyo nalugi pa siya ng konti, negative 0.32% naman. So, ang kapansin-pansin lang sa kanya, guys, makita mo dito, meron kang, sa 5-minute chart tayo nakatingin na, meron kang accumulation ng mga volume. So, di ba, nung nag-spike, ang lalaki ng mga volume. Pero nang bumagsak siya, wala masyadong volume. Makita mo dito sa area na to,
ang lalaki ng mga volume dito sa area na to. And then nung nagbagsakan siya, walang masyadong volume, di ba? So ito lang yung mga significant na volume sa kanya. Pero kung, di ba, visualization lang, pag pinag-add mo lahat ng mga to, mas maliit pa rin to as compared doon sa mga sumalo sa kanya. So most likely yung iba naiwan doon sa bandang taas. So siguro dito sa may breakout area natin. So hindi natin alam kung bakit nandiyan siya. So possible bang mayroon pang uptick itong si Merrimart bukas. So yun po yung titignan naman natin sa kanya. So balik tayo dito sa ating daily chart. So medyo false breakout nga po yung nangyari. So tingin ko naman kaya ganyan yung nangyari. So di ba? Unang-una, meron po siyang catalyst kahapon, yung kanyang Panda Mart, yung collaboration niya with the Panda natin. So, meron siyang delivery ng mga products niya. So, sabi niya is mga dark groceries natin. So, hindi siya open sa ating public, kundi through internet lang. So, mag-a-apply ka sa kanya or bibili ka through internet and then di-deliver na lang po ng ating Panda. Ayan. So, yun po yung magandang catalyst niya nung nag-umpisa. And then, siguro napansin din nila itong ating global market is hindi na maganda. So, nag-profit taking ka agad po yung mga may gains na sa kanya. Kasi kung yung mga nakahuli dito sa mga area kung saan siya nag-revert back, so malaki kasi yan more than 10%. So, and then pangod po yung environment ng ating market. Kaya siguro nag-alisan na po yung ating mga traders naman sa kanya. So, ganun pa rin naman, ilalagay pa rin natin sa isang trading range itong si Merrimart po natin. So, sideways pa rin kasi nga hindi po siya maka-breakout dito sa area natin. So, normally kasi pag nakakita tayo ng mga volume na malaki, and then, yan, mga inverted doji, nagre-retrace pabalik pa po yung ating stock. So, matetesting po natin si Merrimart kung kaya niyang i-sustain itong i-guguit natin sa kanya na area. So, dapat masustain niya yan. Kung hindi, babalik ka sa isang mahabang sideways channel naman dito kay Merrimart po natin. So, babantayan po natin yan. So, babalik tayo dito sa area na to kung ma-break naman itong support natin sa kanya. Pero magandang mangyari sa kanya, kailangan bukas, kung mag-retest siya dito sa area na to, mag-stay lang siya dito sa current level na position po nitong si Merrimart natin. So, okay pa naman yung ating RSI sa kanya. Still above 50, sabi ko sa inyo, basta above 50, maganda po yung sentiment natin sa kanya kasi anytime pwede po mag-spike yung ating prices. And then yung MACD, kakaumpisa pa lang naman niyang mag-breakout dito sa ating red line naman. Ayan. So, balik tayo sa sideways na channel. Yung pagiging optimistic natin sa kanya, kahapon, medyo nawala kasi malaki po yung lumabas na mga volume sa kanya ngayong araw na ito naman. Ayan. So, tignan mo na maigi yung risk mo. Baka nakabili ka dito sa bandang taas. Kung bumalik dito sa baba, i-hold mo pa ba siya? Kasi malaki yung chance na mag-retest po siya dito naman sa bandang baba na area po natin. Okay? So, Friday bukas guys So, tingnan natin maigi kung anong mangyari kay Merrimart. So, next po natin si Dito. So, bumagsak din si Dito natin. Nag-loss po siya ng negative 0.49%. Pero parang intact pa rin naman, di ba? Kasi yung ating prices is nag-stay pa rin naman dito sa above ng ating MA9 naman. So, okay pa rin naman, di ba? So, normal lang naman sa isang packet na stock ang magkaroon po ng correction naman. So, anyway, maganda pa rin naman siya kasi nasa overbought signal pa rin naman siya. So, sabi nga sa inyo, marami po kasing news na naglalabasan dito kay Dito Telecoms natin. Kaya po itong si Dito CME Holdings natin is hindi po masyadong bumabagsak yung kanyang price. Bagkos, pag bumabagsak, maraming sumasalo naman sa kanya. So, makita mo dito sa mga volumes. So, okay yung ating MACD. Maganda pa rin naman. Yung ating RSI is still intact. So, naglilin pa rin tayo ng possible uptick ng prices po nitong si Dito natin. So, tingnan natin ng konti yung next na resistance niya. So, parang ganun pa rin naman makikita mo. Sa immediate, itong pinaka-peak natin nung nakaraan, yan yung kailangan niyang i-break na resistance niya. Pero masyadong malapit, di ba? So, hanap tayo ng medyo realistic na resistance. Kung sakali lang naman na magkaroon po ng breakout ulit or makalabas siya dun sa current consolidation itong si Dito. So, ganun pa rin naman kung ano yung nakita ko dun sa video na nirelease ko sa inyo kahapon. Kung hindi nyo pa napanood, ito yung mga yung mga consolidation, yung mga compilation po natin ng mga alam natin tungkol kay Dito, nilagay natin dito sa video natin na to. So, tinatarget natin is around 4.5 initially kasi nag-hold naman po yung prices ni Dito natin. Ayan. So, yan lang muna, yung nakita natin sa kanya. Ang support pala natin is yung nilagay ko ng huli is dito pa rin naman sa bandang baba ng malaking candle natin. At around 3.8 siguro para whole numbers tayo para sa support level naman nitong si Dito pa natin. Ayan. So,
wala pa naman sa danger zone itong si Dito natin. So anyway, as usual, sabi ko sa inyo, reward risk, yun po yung titignan nyo sa kanya kung pumapasok po kayo sa stock natin na si Dito. Ngayon, segue ko lang. So may nagtatanong kanina, si Dito CME Holdings na naman, saka si Dito Telecoms. Para makita nyo po yung relationship, punta po kayo dito sa video natin na to. So mas clear kasi yung explanation natin dito. Medyo mahaba kasi. Kasi nga medyo marami pong company si Mr. Dennis Uy po natin. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. And then next si Now. So hindi makabangon si Now. Tinatry umakyat ni Now kanina umaga. Umakyat siya hanggang 3.24 pero medyo hindi niya kaya. So balik natin yung ating Fibonacci sa kanya kung saan tayo tumitingin kahapon. So sabi ko sa inyo, kahit hindi ka na muna tumingin dito sa RSI sa MACD kasi bullish naman itong mga to, pero nakita mo naman yung candle movements natin is napaka bearish niya kasi hanggang sa ngayon is red candle pa rin naman itong si Now natin. So hindi pa rin magandang sumalo guys kasi hindi pa rin natin matansya kung saan yung pinaka bottom ni Now natin. So kanina di ba napansin mo medyo nagkakabusan pa nga sa kanya. Yung opening natin is bumagsak pa siya ng until 3.03 ano ba yun? Or rather 3.02 yung pinaka bottom naman natin sa kanya. So sa short term lang ako tumitingin sa kanya. Ang pinaka resistance ko is 3.35 and then pwede siguro support level mo itong pinaka mababa at 2.95 naman para hindi ka masyadong mag-antay sa kanya. Halimbawa bumagsak ka na pala dito sa area na to, nag-aantay ka pa rin na bumalik siya, malaki na yung loss mo niyan pag nag-aantay ka na matagal. So meron tayong risk 5% and then possible reward is around 7% naman. And then plus side na lang syempre pag kinaya niyang bumalik dito sa bandang taas, so bakit mo ibebenta, di ba? Antay mo siya hanggang sa ma-reach niya yung pinaka peak or kung saan makita mo na possible na nagre-reverse na sa kanya kung sakaling maka-breakout siya dito sa 3.35 na resistance level naman natin. So simplihan lang natin yung analysis. So wala tayong makitang green candle, so wag mo na kung medyo nasa sidelines ka, pero kung hawak mo siya, halimbawa hawak mo lang, so pwede mo maging basis itong 2.95 as risk level mo naman sa kanya kasi 5.56% tolerable pa naman yan sa mga traders natin. So depende sa iyo. Yung iba, syempre pag malaki yung puhunan mo, yung 5%, malaking-malaki na yon. Pero kung yung puhunan mo is medyo hindi naman ganun kalaki, maliit lang sa atin yung 5% na risk natin, which is kung kaya mong i-tolerate, so sabi ko sa inyo, yun yung gawin mo na risk tolerance level naman. So yun po yung gagawin mo na trading plan sa kanya. Okay? So yun po yung nakita natin. So hindi pa rin maganda guys kasi red candles, pabagsak siya, and then medyo malalaki yung volumes. Kaya nga lang, ito yung mga gusto natin minsan kasi mabilis po mag-spike yung kanilang prices. So di ba yung spike niya is umabot ng ilang percent to? 4%, di ba? So yung mga nakasalo siguro dito sa baba, meron siyang 8% na gain. So malay mo, nagalisan na rin yung iba. Nasumalo naman dito kay Now natin. So parang may nakikita ako sa kanyang net foreign buying So silipin ko lang ng konti guys Matunog pa rin kasi itong si Now dahil 'di ba katatapos lang ng mga usap-usapan sa kanya as a telco player. So hindi naman ganoon kalaki yung kanyang net foreign pero positive siya for the last 2 days naman. Okay? So ganyan lang muna. So same sa analysis natin kahapon. Itong si Now kasi hindi man nagbago yung price action po natin sa kanya. Next, si Tech po natin. So, anyway, maganda yung galaw ni Tech, no? So, nag-gain siya kahit papaano, 0.86%. Pero sa ngayon kasi guys, meron tayong nakita nyo sa kanya, meron siyang legal proceeding. So, merong nanghahabla yata sa kanya. So, nandito yung details niya. Pwede nyo pong basahin to. Hindi ko pa rin nabasa naman. Pero makita mo dito, meron siyang legal proceedings. So, Office of the City Prosecutor doon sa may Biñal, Laguna. So, meron siyang complainant. So, ex-director yata itong mga complainants natin, sina Otelio Vicente, saka Rafael Estrada, against doon sa mga current na directors po ng ating company. So, meron silang criminal proceeding pending sa Office of City Prosecutor. So, meron silang kaso na kinakaharap sa ngayon. So, parang gusto yatang pabuksan yung detalye ng kanilang mga finances. Parang yun yung nagigets ko sa kanya nung binabasa ko siya. So, medyo nasa bad side ng news itong si SureTech natin. So, wag muna tayo maging optimistic sa kanya. Bagkos, kung may hawak ka po sa kanya,
bantay mo na maigi, sana hindi ma-break yung mga support levels natin. So, pwedeng support mo dito sa area na to or dito sa area na to. So, depende sa'yo kung nasaan yung initial entry point mo naman sa kanya. So, kung charts lang ang pagbabasihan, isang sideways pattern, itong si tech natin, ayan, so makita mo naman may swing high dito, swing high, and then may retest ng ilang beses dito sa may support area. So, yung MACD natin is hindi naman masyadong bullish, hindi naman siya masyadong bearish. Pero sa ngayon, since meron siyang kaso, at hindi pa natin masyadong maliwanag kung ano po yung legal proceedings na yon. So, wag na muna. So, yun po yung personal ko lang po to So, yun po yung nakita ko sa kanya kung nagtitrade ka. Wag na muna kung hindi ka pa naman nakapasok. Pero pag nakapasok ka, so watch out lang yung mga levels mo. Magandang TP area na kung sakaling bumalik siya dito sa mga taas natin kasi meron kang potential upside 8%. And then, yung possible loss mo lang is medyo maliit. So, more than 4% lang or 5%. Yung potential loss mo naman kay Certec. So, bantay mo na maigi kung may hawak ka kasi baka may follow-up po dun sa legal proceedings na kinakaharap po ni Certec natin. Okay, balik tayo dito kay IDC, yung pinag-usapan natin kahapon. So, very bullish tayo kahapon. Pero nagkabusan dito kay IDC po natin. So, sumabay po ito sa global sentiment or rather, nag-profit taking sila ng maaga kasi takot po sila sa environment ng ating market. So, ganito pa rin naman, ilalagay natin sa kanya. Actually, intact pa rin naman. So, medyo malakas nga lang yung correction, negative 3.4%. So, yung RSI is still above 50. So, bukas malalaman natin kung ano gusto niyang gawin. Pero yung MACD is okay po naman siya. Ayan. So, okay po naman si IDC guys kung trend channel lang ang pag-usapan kasi sinusundan naman niya itong channel area natin na to. Yun nga lang, since bumagsak siya, so tatagal pa bago siya makahit dito sa bandang taas ng ating channel naman. Okay, wala tayong nakitang news sa kanya. So, yun lang muna. Next, si PXP. So, nagkaroon ng malakas na upside si PXP. So, alam niyo naman guys, si PXP kasi news-driven, di ba? So, anything na merong news doon sa Malampaya station natin, doon sa mga contested areas, nag-i-spike po ng prices itong si PXP. So, meron siyang gain ngayong araw to, 5.62%. Ayan, so may nagtatanong sa atin kanina. So, sana mapanood niya itong video natin. So, overall naman is actually downtrend itong si PXP guys eh. So, pwede ko mag-wait dito sa kanya. Meron na pala siyang breakout, no? So, pwede mo i-consider na breakout. Pero, kung dito ka sa may banda rito guguit sa kanya, nasa resistance area pa rin tingin natin itong si PXP naman natin. So, ang hindi kasi maganda, meron kang lower high. So, high, lower high, and then lower high. And then low, lower low. So, nagkakaroon siya ng sideways dito sa area na to kasi meron siyang good news na nilabas naman. Ayan. So, depende sa'yo kung saan mo gustong pumasok dito kay PXP. Pero personally, nakita ko is wala pa siya dun sa breakout level naman. So, mas maganda maglaro yung prices above po ng ating MA 100. Dito sa area to magkaroon siya ng breakout and then masundan po yung volume naman natin ngayong araw to. So, pinitik itong si PXP natin. So, medyo maganda yung RSI, no? Nagkaroon ng breakout and then medyo pataas yung ating MACD sa kanya. Kasi meron siyang news. So, pinag-uusapan sa ngayon itong si Shell. Meron siyang stake dito sa Malampaya gas field natin na gusto niyang ibenta. So, meron tayong dalawang tycoons na nagkakarirahan sa pagbili nito. Si Mr. Manny Pangilinan. So, nabasa natin dito sa may bandang dulo kung sino yung mga nagbibid sa kanya. Si Mr. Dennis Uy ng Odenya Corporation. So, under ni PNX to. And then si Mr. Manny Pangilinan, yung kanyang PXP naman. Kaya ganyan po, nagkaroon ng spike po yung ating prices sa kanya. Ayan. So, basahin niyo po yung details nito. So, magbebenta si Shell ng stake niya sa Malampaya Gas Field. May dalawang bidder, si Dennis Uy, then si Mr. Manny Pangilinan ng ating PXP. Kaya po, nag-spike po yung prices ni PXP naman. Pero makita mo kasi guys, ugali din itong si PXP after ng spike. Nagkakaroon din siya ng profit taking kasi after kasi ng news na yon, hindi na siya nasusundan. Ayan, so kaya ganyan, magkakaroon siya ng peak ng highs. So wala na yung news ulit, magkakaroon siya ng higher low sa kanyang susunod na galaw naman, which is not so good kasi parang pinaglalaroan lang si PXP naman natin. So wala pa naman definite pero nag-i-spike na yung kanyang prices. Diba? Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next po si Manila Water. So, nagkaroon din ng correction. So, lalakas ng mga correction ng mga stocks natin sa ngayon, diba? So, very bullish din tayo sa kanya kahapon. Pero, mukhang ginawang dahilan yung ating global na status sa ngayon kasi medyo bearish.
So nagkatakutan na. So parang ito yung sinundan tuloy ni Manila Water. So nasa peak na siya. So parang ganun yung nangyari kasi nagkaroon na retest dito sa bandang taas. Makita mo naman, hindi niya kayang mag-breakout. So ang hindi magandang nangyari sa kanya, makita mo dito, nagkaroon na retest dito sa bandang taas, naging resistance level tuloy yung area natin na yan. So ano ba yung nakita natin kahapon sa kanya na sinasabi natin na potential uptick nitong si Manila Water. So tinaas natin kahapon dito sa around 15.85 kung hindi ako nagkakamali or dito sa bandang taas niya. So nung nag-wait kasi ako sa kanya parang dito sa area na to, meron pang gap area dito sa banda rito. Pero not a good sign kasi nagkaroon na retest dito and then malakas po yung rejection. So mag-expect ka magkakaroon na retest dito sa bandang baba ng support level po itong si Manila Water natin. So siguro nag-profit taking na rin, kasunod na rin niya kasi po meron siyang overbought signal na. So alam niyo naman yung mga videos natin, di ba? So most of the time nagbebenta ako kapag nandito na sa overbought signal yung ating mga stocks naman. Lalo na kung medyo maganda yung napulot mo sa kanya, di ba? So ito halos 8% or 9% yung inakyat niya dito sa may breakout area naman natin. Okay? So yung po yung nakita natin, maagang profit taking kay Manila Water kasi nag-loss siya ng negative 2.21%. So next po yung ating mga mining. So not so good pa rin yung news dito sa ating mga mining. So si Mr. Tesla is pabagsak yung kanyang prices ng kanyang stock. So nandito na tayo ulit. So mukhang naglilin talaga na gustong bumaba nitong si nickel natin. So tingnan natin drawing tayo. So meron na siyang malinaw na descending trend lines. Ayan. So watch out guys pag na-break yung support, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aabang ka dito sa may gap area natin. So most likely if-feel niya siguro kasi tingnan mo si FNI, nagkaroon na ng breakdown ng price. So tinitignan ko din yung mga mining natin. So di ba ito yung pinag-usapan natin sa kanya kahapon. So sabi ko sa inyo, naglilin ako na papasok talaga siya dito sa loob ng ating box kasi hindi po maganda yung volume price action and then yung RSI niya. So silipin natin si nickel. Yung RSI kasi magsasabi kung may momentum o wala. So makita mo dito, nag-breakdown na tayo dito sa ating RSI 50. So warning sign na po yan sa inyo na not so good. So makita mo dito, sumasabay na yung ating mga indicators, diba? So meron siyang descending trend lines ng ating RSI. Yung ating MACD is hindi rin maganda. And then yung volume pabagsak, yung prices pabagsak. So no way but to retest itong area na to or dito sa may gap area po ng ating mga mining naman. So malaki din, negative 3.23% naman. So next si BLL. So nag-correct din si BLL pero hindi naman gano'ng kalaki. So intact pa rin naman kung ano yung pinag-usapan po natin kay BLL kahapon guys So maganda yung RSI, okay pa rin tayo dyan. Lalong-lalo na po yung ating MACD, malakas po siya. So tingin natin, merong konting continuation pa rin ng prices itong si BLL naman natin. So ito yung naglilin tayo dito sa may bandang taas, di ba? Yung ginuhit natin sa kanya kahapon. So mapapansin nyo guys, yung mga reviews natin, pag nag-trending ulit yung mga stocks natin, nire-retain po natin kung ano yung mga target levels natin sa kanya. So, ganun po kasi yung galaw ng stock. So, medyo matagal talaga sa ngayon at hindi masyadong nagbabago yung mga direction niya kasi nga wala pong magandang catalyst dito sa ating market naman. So, ganun pa rin naman kung ano yung review po natin kay VLL. So, i-maintain nyo lang po kung hawak nyo siya. So, tingnan nyo maigi yung mga support levels naman natin. Okay? So, hindi pa rin maganda yung overall sentiment dito sa ating market. Kaya, bantayan po natin kung ano yung pwedeng mangyari sa ating US market naman mamayang gabi. So, tingin natin bukas, ano kayong pag-uusapan bukas na ating mga stock. So, kalalabas ng news kay Converge ICT. So, yun yung matunog na pag-uusapan sa ngayon. So, baka i-relate na naman siya kay Now Telecom natin, saka kay dito CME Holdings naman natin at saka si Merrimart. So tingnan natin kung valid yung inverted doji na nakita naman natin sa kanya. Okay? So yun po yung mga reviews natin for today. So as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Add mo lang ako or follow mo na lang ako sa aking Facebook account kasi puno na po. Ganon din sa ating Palawi Trader na Facebook page and then dito naman sa ating Twitter account naman. Okay, so Friday, so normally profit taking day pag hindi maganda yung market. So see you ulit bukas. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.